Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. At kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka para updated ka sa mga ilalabas ko na paggugulang, paggagadyo, pamimirata, paggagata sa content ni Enigma, di ba? Kasi intro ko talaga yun. Syempre, gusto namin pasalamatan ng aming sponsor. Maraming salamat sa The Accent. Ayan, no? Maraming salamat kay Papa Eliel, di ba? Maraming salamat, Papa Eliel. Syempre, Crown Manila sa cup na suot ni Poison 13, ayan, balagbag, di ba? Maraming salamat. Hypebeat kay Ninong Benji Rayala. Maraming salamat sa Hypebeat. Thank you palagi, Ninong Benji Rayala. Syempre, nandyan din ang Distinctive Clothing kay Madam Alex Liagas. Maraming salamat, Madam Alex Liagas, sa Distinctive Clothing. Thank you po palagi. At syempre, nandyan din ang Sneaker Beast sa mga trip umiscore ng sapatos. Yun, tangina. Marami kayong may score dyan. Pagpipilian dyan, PM lang kayo sa Sneaker Beast. Yon, The Accent. Thank you palagi. Okay, sige, di na natin patatagalin to. Alam kong matagal nyo nang hinihintay itong video reaction na to. At ang kasama ko rito ay nag-iisang Poison Madapaing 13. Let's go. Ito ay laban ni Isak Maestro at Shaboy sa buhay. Sige, let's go. Nanalo ng coin to si Sak! Napanood mo ba to ng live? Hindi. Hindi. Pares tayo. Let's go. Late ako dumating kasi ito, parang may na-late na isa buhay. Yung isa, si Harlem ata. Oo. So, sila agad nag-battle. Ah, Kaya okay. hindi ko naabutan. Parang papasok pa lang ako, naririnig ko to sa labas eh. Hindi ko siya naabutan ng umpisa. Pero ewan ko kung napanood ko to ng... hindi nga. Parang siguro patapos na ng round 3 yata. Napanood ko to. Pero hindi siya ganun kalinaw kasi nasa likod ako eh. Pero sige, let's go. Pili niya mauna! Tignan ako minuto dapat! Sa buhay! Tsaka talagang tiniis ko tong hindi panoorin. Kahit may mga, pag may nakikita akong, mag-i-spit may mga footage sa Facebook, di ko siya pinapanood. Mga reels, no? Oo, di ko siya pinapanood. Ngayon ko pa na siya papanoorin. 2026! Alam nyo kung ba't wala pa rin yung lodi nyo ngayong gabi? Wala. Malusog naman si Looney, kaso pusi pa rin kasi. Gago! Kaya, Tangina. Yung inang intro yun, no? Ano ba intro ni EJ Power? Parang inano niya lang. Oo, minak niya lang pero mas parang hindi ganun ka pinasok ko yung portal na mala Doctor Strange. Rekta daw sa final boss, yun pala sa bonus stage. Ito ba yung undefeated na sinasabi? Mabuti daw lalaki, mga papuri na mensahe sa pampublikong imahe, mapanurit, madiskarte, kaso sa puki lang nadali. Kaya itong undefeated, biglang naging blacklisted nung nahuling ng babae. Uy, pasintabi sabay excuse. Biglang liko lang when I cruise. Dito puro lang sigaw. Chill pa rin yung groove. Sobrang swabe na aking moves, daig pa ang puking walang pubes para ipa-feel kong rough yan, ibang level maging smooth. Tangina mo, Shay. Bitch ass motherfucker. Baka bigla kang mandim-manda like that hideous battle rapper. But I will use up the hammer like that vicious god of thunder. Then I shoot Shay, malash Shay, Gildius Alexander. Kaya, Sino yun, Yaw? Alam mo yun? Hindi ko kalala. Hindi ko rin siya Pero nakikita kong preparado si Kuya Sak dito. Hindi siya mararamdaman mo parang kung ano siya na parang Misa kasi kalmado yan eh. Pag kalmado to, hindi to preparado eh. Yun yung napapansin ko eh. Pag walang angas. Maaga Ganyan siya eh. Alam mo agad eh. Ramdam mo na may sulat eh. Pero wala pa ako masyadong Ako din. Wala pa. wala pang malakas na linya. Bukod dun sa puke. Oo, nakailang bagay siya. Bukod sa puke, malalakas na lines talaga yung puke. Oo, bubuo ng tao yan. Ito, nagpapainit pa lang si Gasak eh. si Robert Downey Jr. binalik sa roster. But you could sense across the room, di na pang bidang enerhiya, itong aking kinokonsume. Ito'y bagong opportunity, biglang inoffer nung ko'y namatay as Iron Man, binalik as Dr. Doom.
Hindi ko, Yun alala ko pala. si Iron Man, pero yung Doctor Doom, ano Hindi yun? mo namatay si Iron Man. Tapos, Babalik siya, Dr. Doom. nakabalik pa siya? Parang hindi. Nabuhay ulit siya? O panibagong karakter? Parang ganun. Mm. Hindi ako fan ng ano eh. Pero parang yun ata, yun. Hindi ko sure pero hindi. Pero si ano pa rin yun, si ano pa rin yung si gaganap. Tony Stark. Si Yung Tony Stark pa rin. gumanap Oo. Tangina. Ano, siguro bagong movie ba yun? parang Doctor ganun. Doom. Pero nasa comics talaga yun. Yung Dr. Yung Doom. ano na yun, okay. Doctor Strange. Niresurrect mula sa tomb, sabay ng newest generation. Sa latest chapter ng Isa Buhay, ako yung Book of Revelations. With pure rage, the room shakes, nuclear devastation. Yung dating 2 days, naging full range na doomsday preparation. Yeah. Now I'm back with a healthy lifestyle. Back with a clean and healthy lifestyle. Matapos ang ilang dekadang struggle, magto 2 years na akong di nagda-drugs, I finally won my hardest battle. Ano, bungsin. 2 years na akong di nagda-drugs, ba? Talagang buo talaga. Hindi niya man nasasabihin nyo, hindi ano, di ba? Di ba last 2 years sinabi niya, hindi na rin yun nagdad. Saan ba yun? Hindi ko sure. Pero, Sa PSP? Sa PSP niya ba sinabi? Hindi, parang, kailan ba niya Last 2 years na akong hindi nagda-drugs. Kasi hindi niya siguro na ano niya yun, na siguro na chinikan niya yung date na yun, na etong date na to. Parang Ito na yung last. last drugs ko na to. Susunod na araw, hindi na. Siguro kaya na ano niya ng... Kailan niya ba ulit sinabi? May sinabi siya na ano eh. Ang huling battle niya kasi kay Akata Sinabi niya ba doon na... sa PSP. Hindi ko lang alam. Pero siguro, nung laban niya kay Akata, hindi na siya nagda-drugs. Sa tingin ko. Dahil ilang years na bang wala ang PSP? 2 years? Hindi ko alam. 2 years na. Ibig sabihin, ang huling tikim ng drugs ni Kuya Sak is yung huling battle niya kay Miko siguro. Ewan ko. Hindi siya sabi, 2 years na akong walang drugs, di ba? Hindi, pero alam ko may battle siya na sinabi niya na hindi na siya The nagdadrugs. drugs. Hindi ko lang alam kung 2 years na rin yun. Yun nga yung inano ko kanina. 2 years na ba yun? Ang ina, no? Pero yan, natin alam. Kung noon Pero lang kasi adik, nakikita ko naman mga my day ni Kuya Sak na Nag-boxing healthy siya talaga na- siya, healthy living na talaga. Siguro Totoo. tingin ko hindi niya naman gagawin, isa-sacrifice niya yung No, ano kung yung gagawin gano'n, pa oh, talaga diba? siya, no? Puta, pinalokoy mo sarili mo. Lolokoy mo mga ano mo, Oo. ka-jamming. Boxing, tas tira, no? Gago. Punching drugs, no? Meron ako sa amin, ano yan? Punching drugs. Kada ano no, kada suntok mo umuusok. Punching drugs. Ay, sira ulo. naging sober kahit sobrang hirap man at hassle, but no more habits sa buka sandwich na lang crackers itong Hansel. Kaya kung di nyo napansin mula kalina, ilang linya na naging partida. Dahil pinaka-importante para sa akin ay makita na aking pamilya na di na ako magre-relapse o gagamit pa ng pipa. Kaya nga tong shaboy hindi ko tinitira. Ang ina mo, setup lang pala yun. Yun. Kaya nga tong Shaboy, hindi ko tinitira. Kaya pala kanina pa hindi niya tinitira si Shaboy. Tangina mo, gago, lakas nun. Tapos siya pa nauna, no? Oo, kaya nga tong Shaboy, hindi Kasi ko syempre, tinitira. feeling ko si Shaboy may isip din siya ng tungkol sa pangalan niya sa kakaisak na Shaboy. Tapos, Oo, mismo. Pangalan niya yun eh. maganda din na siya yung nauna. Umuna siya, no? Putang ina mo, setup pala yun. Kaya pala ang binira niya kanina si Shay, si Looney, si Rafian. Tapos yung hindi na ako nagda-drugs. Tang ina mo. Shaboy, di ko tinitira. Gago, lakas nun. Tang ina mo. Tinitira, ilapso gagamit pa ng pipa. Kaya nga tong shaboy hindi ko tinitira. Dito mo malalaman, putang ina, hindi lang talaga 2 days prep to, no? Mahal
Wala akong bakit kung ma-disqualify ako, mag-rap ako ha. Di kasi di kita kailangan. Kaya nga sarili ko ay inaawat para sabihin wala ang kwenta at hindi karapat-dapat. Kaya sinadya kong hindi rekta yung mga banat para isiwalat na kahit wala tong shabs, bawat patama ako may amat. Pero ngayon pa man, mapapataas ko sahod mo kaya ikay magpasalamat. Cause whether you win or lose, dahil kay Sak, finally, ikay magkaka-million views. Real talk. Kaya kung dati in-abuse ko yung shabs para magkapuwersa, ngayon ako naman ang need ng shabs para lumakas kanyang impluensya. Pero napansin nyo, sama ng impluensya. Oh, naging talamak nga yung karera. Sumakto sa pamumuno ng punyeta kaya dumami rin yung problema. Kaya yung record niyang walang olas, tulad lang ng mga drogang binibenta. Talagang ang Shabuhi undefeated del panalo bigayan sa buong era. Pero ikaw, nagpalamon ka sa sistema. Kasi adik ang kinakampanya. Manggagamit na nagpagamit at naging parapernalya. Gusto mo maging trilyonaryo? Yan ba yung layunin? Para si Boy Palamunin di ma-short sa gastusin, nakigamit sa pangalang Marcos para si Norman Manggusin. Kasi uminom ka lang ng uten. Nakakandiri na endorser. Yung bibig ginawang bikini pero sa titi pinang cover at yung big balls binumog sa kang BBM supporter. Oh, member ka ng Bong Thugs and Andrew E. Sino ka si Francis? Sino ka si Baby M? Sobrang iwi na ng idol mo. Kaya niya ng islant yung rhymes ni Francis M. Sabi, huwag daw mabahala. May nagbabantay sa dilim. Nakaabang sa sulok at may hawak na patalom. Slant, diba? Slant. Oo, yun, yung patalom. Nakaganon din kasi yung iwirin yun eh. Kaya papayag ba kayong ganito kabobo magkampiyon? Yung binoto niya ang rason kung ba't baon tayo ngayon at napatras naman muli ng 100 taon kasi nilagay yung bong sa salitang mandarambong. Ano sasabihin mo ako'y makadigong mga Duterte? Na sa droga na adipende? Kapal na mukha mong mamaliit pero yung pinagmamalaki mo isang diwende. Malakas mangutya sa adik tong hipokrito na peste pero yung pinaka-adik sa lahat ng adik ang yung binotong presidente. Kaya kung ako... Ano mo, gago. Naiisip ko lang na parang si Sak Maestro din kasi ang unang nag-endorse kay Duterte, di ba? Sa flip top, sa hip hop, di ba? Parang pinredict niya na siya yung nag-predict na magiging presidente. Si Duterte. Naiisip ko ngayon na parang tangina, ang galing lang na binabalik niya ulit. Alam mo yun, parang inaano niya ulit na si Duterte pa rin talaga yung maayos na naging presidente. Na Gano'n ba yung punto niya? Hindi, kasi inaano niya si Bong nung etong era ni Bongbong. Parang ano eh, kalat ang droga eh. Nung panahon ni Duterte, di ba, ubus talaga mga ano eh. Pero ang ano nun, contradict nun medyo. Dahil sa... dahil 2 years na ako hindi nagda-drugs. Dahil may mga edit to eh, no? Kumbaga parang ano eh, hindi ka nagda-drugs nung era ni ano, ni Bongbong. Duterte. Ni Bongbong ka, nung era ni Bongbong, doon ka nag-into. Pero nung kay Duterte, tuloy ka pa rin. Oo, ano. Contradict, no? Oo nga, no? Malakas mangutya sa adik tong hipokrito na peste pero yung pinaka-adik sa lahat ng adik ang yung binotong presidente. Kaya kung ako'y magiging violente, pag beat, inulit. Pasok sa beat ang movement and it's really fluid. Wasak na Kawasaki, got a remix to it. Ito'y naging Shawn Michaels pag nag-switchin. Ano yun? Sino? Tangin, ang galing eh, no? Sa wrestling Ang galing gumalaw ni Sak Maestro eh, no? Hindi, nag-boxing nga siya. Tangin na siguro, tinuloy niyo yun, tama sa leg siguro ni Shabo Hindi yun. naman siguro. Hindi, kasi pag boxing kasi, sa ano eh, Oo. sa taas lang siya eh. Kumbaga may footwork lang. Ano ba't gumanon siya? Yung sa paa, may sipa kasi yun. Sipa yun. Okay. Ewan ko kung sumisipa si Sak. Tangin, ang galing ng galaw niya, gagi.
Hindi ako dun, sa bars, hindi ko naman kilala yung fighter na yun, kung sino man yun eh. Pero Siyempre yung nag-footwork yan eh. Maganda ang footwork ng Oo. mga boxer. Tangina, doon ako nalupitan sa ano niya eh. Nakita Galaw namin eh. nagaganyan nga si Sak, parang ano eh. Di ba nakausap namin siya sa hotel. Parang gusto kong bumalik sa ano eh. Sa pagtitraining. Oo, Kasi di ba nag-ano, nagtitraining ako Oo. ng bata ako hanggang binata ako. Ngayon wala na eh. Malaki na tiyan eh. Tangina. At a remix to it, ito'y naging Shawn Michaels pag nag-sweet chin music. Alam din ng ibang Sweet chin music, so fist whip to him, skin pin nunit, Hadouken, Shoryuken, Kit Rukit. Yung ICU sa hospital, naging exclusive. Kung rapper, 50-50 nasa G-unit. Oh, magiging gender reveal if I have to fight this fag tonight. Tomboy magkakapusi na parang hermaphrodite. Apply ng rear naked choke. Squeeze my arms so fucking tight. Tong shaboy magiging blue na parang meth ni Walter White. Last 8. Kaya, andito ka para pagbida. Yung court... Grabe, 5 minutes na yun. Pero para sa akin kasi, hindi na importante ang time limit. Bukod kay Shay, nung naumpisa na ni Shay yan, napansin ko na wala na talaga sumusunod sa time limit ng isang buhay. Ako. Hindi, kumbaga, hindi na talaga siya ganun ka binibigyan ng oras. Pero tungkol parang egol. Egol nga, tinan mo yung, eto sabihin na ng mga tao, alam mo, bitter ka pa rin kay Saint Ice. Hindi eh. Kasi laban namin ni Saint Ice, kita mo, sobrang haba rin ng rounds niya. Sa akin, sakto. Sa kanya, sobrang haba. Pero hindi yun kinonsider ng judge. O, diba? Kaya nga naniniwala na ako na ang... Kasi ako, pag sobrang haba ng oras mo, Mas marami kang marami kang masasabi. Oo. Kumbaga parang doon naman sa pagiging disiplinado. So, parang saan ka babase dyan? Parang sa disiplinado na kayang siksikin lahat dyan sa isang round na sumusunod sa oras, lumagpas man konti lang. O dyan sa napakahaba na kaya talagang gawin. Kaya mo talagang masabi lahat dyan. Yun nga, Pero pero... minsan naisip ko din na parang gawin ko rin kaya kaya lang parang ang mangyayari naman mag-iiba yung pagtanggap baka mag-iba yung pagtanggap sa Umay, maumay. Oo. Ganun. Ito kasi ang ganda, kaya hindi napapansin na ang haba. Pero, sinabi niya na eh, mahaba to, ang ina, mahaba to, ang ina ka. Di ba? Kumbaga, kung ako, nakikita ko na hindi na kino-consider yung time limit sa isa buhay dahil maraming beses na nangyari yan eh. Di ba? Si Shay, pinakamahabang rounds pero nag-champion. Isipin mo, paano ba i-consider yung time limit? Pero siyang ganoon eh. Pero nasa judge pa rin yan. May jokes mo't mang irita. Habang ako'y nandito para sa mga tulad kong nag-akalang huli na, nagbalik sa umpisa para sa aking mag-ina at mapatunayan at sa digmaan kaya kong mang-inspira. Kaya, di ba pagkaila yung agwat ko sa 15, mula Davao ay lumipad ng mag-isa tong agila at lumibel lang sa unggoy para ipakita sa kanila na sa isa buhay langit lupa ang ating pinagkaiba. Yeah. Bago kayo magpalinlang sa mga corny jokes na parating, sino mang sumigaw ng bawi, BBM supporter na bading. Easy ko lang pa ako. Naisahan ka, Shaboy, gago. Ginamit yung crowd. Wala tuloy sumisigaw ng bawi. Kaya pakinggan niya rin eh. Ang lakas, ang lakas, ang lakas. Ang lakas. Matigas na ba yan? Matigas na ba yan? Dahil na naman namin na gano'n lang. Round 1, game! Nung lumabas na yung poster ng bracket, talaga namang ako'y napawat the fuck. Sa dinami-dami ng pwedeng bumalik, bakit ito pang wak, nasak? Ano pa bang gusto mong patunayan? Hindi ka na tinuturing na greatest. Hindi ikaw yung inaasahan naming bumalik. Ang gusto namin, si ALX. ALX! Mula sa pagiging top,
pagiging top tier, naging bottom tier. Puta, balik sa ilalim. Nakakatawang paglabas ng poster, sabi sa comment, underdog ka daw sa akin. Ano to, boss? Another chance para kay Sak? Kala ko ba nagkaroon na kayo ng closure? Tapos inilaban mo pa talaga sa akin, ha? Para ano? Para mabigyan ko ng exposure? Kasi matagal ka ng lausak. Pinanis ka na nitong MC laging nagbibrief sa laban. Tinanong ko nga yung mga fans mo kung idol ka pa nila, sagot nila, dati, ngayon ay trip-trip na lang. Tinalikuran ka na ng mga tao dito dahil sa madalas mong performance nakakabagot. Ikaw lang magbe-benefit sa laban na to kasi pag tinalo mo ako, parang tinalo mo na rin si Mot. Ngayon lang ako nagkaroon ng laban na ang prediction ng karamihan ako daw ang mananalo. Ibig sabihin lang nun Sak, ganun nakababa tingin sa'yo ng mga tao. Patunayan mong mali sila. Sana handa ka talaga sa laban natin. Kasi preparado o hindi, tsak may kalalagyan ka sa akin. Pero malamang ngayon handang-handa yan. Kasi ganadong-ganado sa kalaban. Paanong hindi ito gaganahan, eh yung kalaban may shabu sa pangalan. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Diba? Diba? Naunahan ka ni Sak. Naunahan siya. Isipin mo, nauna si Shaboy. May impact yun. Oo, pero mas gaganda yung kay Sak Maestro. Kasi itong Shaboy hindi ko tinira. Ah, sa bagay. Tangina mo! Pero ang nangyari kahit kasi- saan malagay. Sa bagay, may Di ba? Kasi sinabi niya, Shabu. Kaya hindi niya na nga ito tinitira tong Shabu eh. Wala rin. Pero ang nangyari kasi, Magiging rebat. Hindi, magiging rebat siya, pero pupuntos. Pupuntos pa rin yung Oo. yung shabu sa pangalan. Pero mas maganda kasi yung pagkakagamit niya eh. Na sobrang tagal niyang hindi tinira si Shaboy bago doon niya pinalanding na kaya pala hindi niya tinitira. Siguro kahit mauna si Sak o maganda pa rin yung magiging placing niya. Ganda ng placing. Nasarap Ako na ko niya magpaparetiro dito sa paborito mo, boss. Naku, Arik. Ngayon natin malalaman kung kanino talagang fans club yung Shabunatics. Pero hindi ka na daw pala nagsashabu, no? Puta, ang daya mo naman. Sinubukan ko pa naman gumamit nakaraan, masabayan lang kita sa sulatan. Pero hindi ko yan tinadikan kahit sa lugar namin, puro adik sa palibot. Okay na ako sa mababaw kong sulatan at least hindi ako nakakalimot. Proud na proud ka sa mga inconsistent mo na performance sa battle, di ba nakakaluha? Ang pagbabalik mo ay parang balitang nasa mabuting kalagayan pa si BBM. Hindi nakakatuwa. Minura mo pa ako nung laban yun ni Husky, ha? Ba't mo ako naisipang ganunin? Sa wakas, may karapatan na akong magrebat o edi putang ina mo rin. Tigilan mo na tong battle rap Sak, hindi na para sa'yo to. Di mo ba napapansin na kada laban mo wala kang maayos na round na mabuo? Huli niyang linya na tumatak, tila ayaw pang mag-start nitong wasak kong Kawasaki. After nun, wala na. Yung karir niya biglang naglaho. Eh paano kung yung wasak mong Kawasaki Sak, wasakin ko palalo? Eh paano kung yung wasak mong Kawasaki Sak, wasakin ko palalo? Gusto nyo ba yan? Basagin na natin itong headlight. Kita mo yung bubog nagkalat-kalat? Ngayon itong motor mo ay refleksyon na ng karir mo sa flip-top. Wala nang liwanag sa hinaharap. Naka-open pipe ka pa? Bawal daw to sabi ni Busita. Sana naman matuto ka. Anong silbi ng matunog mong pangalan kung wala ka ng maayos na binubuga? Bakit kasi bumalik ka pa dito? Meron pa ba sa iyong nagpo-provoke? Katulad nitong motor mo, kulang ka na sa gasolina kaya madalas nang nagchochok. Kilala ka lang na magaling Sak tuwing ikaw ay preparado. Habang ako ay nakilala na sa panalo ay desperado. Sayang na walang nagre-react. Ang ganda ng mga ni Shaboy. Konektado, no? Oo. Kasi nagcho-choke talaga yung pahinto-hinto na kapag eh. Yung chinichoke. Hindi, yung nararanasan ng sasakyan yun, yung parang pahinto-hinto na kapag pagpaubos na yung gas. Sa yung chinichoke. Yung binabawasan, yung may ginagano, no? may pinipihit yun eh, di ba? Oo, yung nakasulat choke.
Oo. Tapos yung headlight, yung wala Binasag ng hinaharap. yung matunog yung pangalan. Parang may connection siya sa ano. Alam ko yung pag chino-choke na, yung iaano mo na eh, di ba? Mm. May ganun dati, bago mo i-start. Parang iaano mo muna siya, ipapaangatin mo muna yung gas. Di ba? I-choke mo muna siya bago mo bubuksan ulit. Tsaka mo siya Hindi ko alam eh, hindi i-start. ako mahilig sa motor. Ganun eh, ganun ang alam ko sa ano eh, sa paggamit nun. Hindi ko alam, di ako sure pero ganun, alam ko ganun pero yun eh. meron nga dati, yung mga motor dati may choke. Nakasulat na choke. Tapos yung pinipihit, ganun. Parang nakaganon lang siya. Tapos ginaganon. Oo. Parang yun natin yung tinutukoy ni Shaboy. Hindi ko sure. Comment nyo kung anong ibig sabihin nun. Pero parang yun. Pero konektado na sa motor, no? Konektado sa motor. Gumagamit ako ng prop sa battle. Oo, magkaiba tayo, Hansel. Kung bumabattle ka para sa pera, ako gumagastos ng pera para sa battle. O sige! Ganda nun. Ang ganda nun. Gandang punto, no? Tangin na motor yan, no? Oo. Tangin na. Babasagin niya. At saka alam ko wala namang ganyang motor si Si Shaboy. si Shaboy. So binili niya yan. O baka... Inarkila, pwede. Basta naglabas siya ng pera para Hindi, sa ang ano na yan. pagkakaalam ko binili niya eh. Oo. Para sa battle na yan. Grabing effort yun. Masak na ako sa akin. Bibili ka na motor. Wasak na ako. Gastos ng pera para sa battle. O sige, round mo na. Siguraduhin mo lang na maganda yan. Hindi ko yan tatanggalin dyan, Sak. Ngayon mo ko paandaran. Ganda nun. Kung ano, kung para sa akin, kung hindi ganun kalakas yung ginawa ni Sak Maestro, pwedeng dumikit pa tong ginawa ni Shaboy. Pero, wala eh, sobrang ano eh. Siguro, Alam mo yung feeling ko kung isasarado sa oras, pasok pa rin yung kay ano, hindi, makakadikit si Shaboy. Pwedeng may... kung ikakat yung ano. Kasi yung mga ano ni Sak nasa dulo eh. Pero yun nga yung laro niya eh. Oh, hindi niya tinira yung siya. Hindi, yun nga yung laro niya na parang mahaba talaga yung... So, kung Ibe-base mo siya sa kung per limit. Kung judge din ako dyan, kahit nasabihin mong ganun yung nangyari, Pwedeng dikit. hindi, baka iboto ko pa rin si Sak. Kasi hindi ko naman din makuurasan yun kasi nag-e-enjoy ako. Mismo. Sa live, no? Tapos, medyo ano lang kay... Maganda yung mga ano niya. Tsaka yung ano, yung na-predict na Shabu. Yun sa... Diba? Saka maganda rin naman yung mga ano ni Shaboy. Pero, ayun nga, parang hindi naging effective na ganun ka effective. Ang layo ko pala sa mic. Ayun, parang hindi siya ganun ka na natatanggap ng tao. Hindi ko alam dahil ba Sobrang lakas kasi nung malakas ginawa si eh. Sak. Pero ayun, Sak Maestro, siguro no? saktong round. Pero nakikita ko sa performance ni Shabu, hindi siya nadadarag. Buo pa rin, no? Okay, pahinga natin round 2. Nasigaw. Okay. Ito yung kwento ng MC na pinakadelikado. Si J.R. Dinglasan, yung baboy na desperado. Mula nung big pa lang si J.R., galing na stage side kanyang gatas. Kaya yung brain niya ay mas matalas pa sa AI de las alas. See, if you can do what I do, what does that say about you? Kaya nga AI de las alas, mababa lang yung IQ. At kung trip niyo yung kanyang pagiging clown, that means you're a fucking clown too. At lilitaw yung pagkababoy na hawa ng swine flu. Ngayon, magiging dream match mo to sa katotohanan ng ipapasilip. Lahat ng banat mo magmumukhang malamya at pang batang isip. Walang lakas, walang diin kahit paggaano mo ipilit. Mga punches, wa-effect parang mga suntok sa panaginip. Kasi napansin nyo kanyang mga hirit, estilo niya pabibo. O enjoy pero nagiging badoy pagalipas ng ilang siglo. Sabing, laughter is the best medicine. O, kala mo magaling at epektibo, pero panandali ang lunas lang yung epekto niyang placebo. Yan ay depensang mekanismo ng mababang organismo. Pang-overcompensate sa kakulangan ng talino at lirisismo. Para kang mga foreigners na yung content ay panikain na Pinoy food sa mga video, ine-exploit lang yung mababang kaligayahan ng mga Pilipino at nagdala pa ng motorsiklo.
Kaya pala siya nag-stutter doon, binubuo niya. Oo. Binubuo niya, gago. Gago, no? Tangin na binubuo niya habang sinasabi niya, binubuo niya yun. Feeling ko, may nakalagay doon na iba. Iniba niya. Iniba niya. Oo. Dahil O yung rhyme. Oo. Tangin na habang sinasabi niya, ano ilalatag ko doon. Iniisip niya na yun eh. Parang nagmumultitask siya na. Oo, parang- sabay. Magkasabay habang na. sinasabi niya, Iniisip iniisip niya niya yung- kung paano niya oo. ilalanding sa motorsiklo. Tangina, Gano'n ano? nangyari doon. Tara, pakinggan natin. Mga foreigners na yung content ay panay-kain na Pinoy food sa mga video, ine-exploit lang yung mababang kaligayahan ng mga Pilipino at nagdala pa ng motorsiklo. Di ba? Kadikit o. Di ba? Siguro iba yung nakalagay doon. Oo. Pwedeng oren o. O siya. Oo, kasi puro o yung ano eh, di ba? Galing, galing. Nagiging baduy pagkalipas ng ilang siglo. Ngayon, for example, sa Siguro dun lang yun. Magiging ba ito pag tapos ang ilang Siglo. Siglo lang. Tapos motorsiklo. Suwak. Oo. Nagdala pa ng motorsiklo. Galing, no? nagiging baduy pagkalipas ng ilang siglo. Ngayon, for example, sa Royal Rumble, ginawa niya over the top. Ang daming pumalakpak na pahangat, pumalakhak. Pero hindi ka binigyang pugay dahil mahusay ka mag-rap. Kung wala kang pictures na pinagka-crop, di ka bibigyan ng props. Oh. Kung sa akin, hindi edited. Oh. Hindi edited. Fuck you mo rin. Nakakatawa yung biglang pasok nun. Paki mo rin. Parang bata yun, no? Parang paki mo rin. Imbis na paki ka rin. Gago nila. Ayan yung nasa ano pag bumibili ka ng ano ng flip top beer. Dun sa ano yung pag nagpapalit tayo ng stamp. Oo. Ayan yung nakatayo dun. Ayun yung picture na yan. Sa kanya pala galing yan. Pakyo mo rin, imbis na pakyo ka rin. Di ba? Pakyo mo rin. Eh, Parang ang tagal nagtimpe, no? Tangina mo, ha? Sige, maghihintay ako kailan ko ilalabas to. Paki mo rin. Tangina mo, nakakatawa si Gasak, eh. Now, I took a page out of your playbook. At sa isang round lang gagawin. Pero sa isang shot, parang full clip na magazine. Kasi parang basketball, para yung play ay mapansin, nagdala ng pick and roll sabay na set up pa ng screen. Oh, yan. Dapat i-change na yung pangalan from JR Dinglasan. Pag sinabi kong JR, sabihin nyo laplapan. JR! JR! Yan ang JR trademark laplapan. galawan niya sa stage na baklaan. Si JR! Si JR! Oh, nag-French kiss ng bungal po tayong space din nilaan. Yan si JR! JR! Puta, tingnan nyo, ginawang pangil sa pangil yung flip-topan. Sobrang gay na sa pangat. Ginawang pangil sa pangil yung ano, flip dapat. Putang ina, gago. Gago si Gasak dito. Preparado. Puta, tingnan nyo, ginawang pangil sa pangil yung flip-topan. Sobrang gay na sa pangat. Ang gay ng sagpangan. Ginawang pangil sa pangil yung flip-topan. Sobrang gay na sagpangan. Yan si JR. JR! Diba? Ganun kasaklap. At di mo matanggap. Tapos sa sabang battle rap, wala kang linya tumatak at ang tanging memorable lang sa'yo ay yung nagawa mong paglaplap. Kaya, paano masasabi mag-e-evolve ang linyada mo sa hinaharap kung wala ka nang anak, kababuyan pa yung ina-adapt? Ngayon, si JR Laplapan at si Sir Deo, nagpasaan lang sila ng COVID. Itsura nito pag lumalaplap po parang isdang wala sa tubig. This fat Shernan-looking motherfucker was flopping like a fish. At huwag mong sabihin sa amin na yung tanging beses na kayo nag-kiss. Kasi una sa lahat, alam mo bilang isang performing artist, para ma-execute yun ng maayos, paulit-ulit kayo nag-practice. Tangina, wala na.
At saka napansin ko, sa lahat ng gumamit kay Shaboy ng laplapan, eto yung pinaka... Creative. So, hindi, yung pinaka dinuldul talaga sa kanya na tangina, sobrang ano nang ginawa mo. Hindi to pwedeng gawing comedy lang na, hindi to pwede, kumbaga si Zack Maestro, alam naman natin na kaya niya mag-jokes pero hindi niya yung ginokes ng ano lang. Putang ina mo. Galing, no? Siyempre, di ba? Bilang artist. Mali, hindi para ganyan. ma-execute ng maayos ilang beses niya. Practice. Ganun ba kasabi? Oo, gago. Hindi ganyan. Ganito! Ganito! Yan Ino mo. lalaba yung candy. Ay, nasa Hindi ito ni naman Deo. nakalang tinanong ko sila. Ano lang yan, parang... On the spot? Oo. Oo. Sabi ko pa, talaga. Ba't nyo naisip yun? Pero, Flip top ka lang, flip top. Di ka naman lumalaplap pa. Parang ganun yung mga pangasaran, no? Performing artist, para ma-execute yun ng maayos, paulit-ulit kayong nag-practice. Galit ng reaction mo. Nasty fucking faggots. Pag ina sobrang kadiri ito ni Shaboy. Kita mo mukha ni Ari ko na ba? Parang mukha ni Ari ka ba? Parang kumain ng 5 kiamoy. Tangin na. Yan ang sound effects habang tinutumbong niya si Sir Deo. Puta, binabarena mo sa puwet yung burat. Sa anak ni paring Kevin na si Sir Deo Durant. Deo Durant? Pero di niya sa kilikili pinutok. Sa puwet niya tinamuran pero siya lang din ang sumipsip at lumunok. Pero di ka nagpasipsip, di ka makikilala ng mga yan. Nakuha mo yung kasikatan sa pinaka-nakakadiring paraan. Parang si Mia Khalifa, takasan mo man na yung nakaraan, matatandaan lang nila sa'yo ay yung nagawa mong kalaswaan. Kunwari, magtitiwala ka pa dyan, ay na delikadong empleyado. Nagpakababoy na payaso para maka-shortcut sa palasyo. Kasi ang pangarap niya itong trabaho maging full-time tarantado. Sa sobrang desperado, pati sarili minaltrato. Kung ganun ka ka-desperado para makaapak sa entablado, pustahan tayo garantisado for 1 million chuchupato. Kasi kung kaya mo makipaglaplapan sa harap ng maraming tao, ano kayang kababuyan magagawa mo sa likod ng pintuan na sarado? Umangat yung balahibo ko sa mukha. bigat nun, putang ina. Gago, umangat yung balahibo ko sa mukha. Parang, tanginang, paano niya pinare-realize yung gano'n? Gago, umangat balahibo ko. Totoo, kasi Pero parang, tinaan siya, parang, ang ganda nga niyang silip na parang, kung nagagawa mo yun sa harap ng Maraming maraming tao, tao, di ba? ano pa yung magagawa mo sa likod ng pintuan na sarado? putang ina mo, oo nga, no? Pustahan tayo 1 milyon chuchupato. Tangina mo, dun na, sobrang binaba talaga ni... Sobrang ginanon niya talaga si Shaboy, no? Parang, eto ka! Putang ina mo. Gago, no? Ano po, Umangat yung ano ko, yung baga parang... 5 minutes, no? Hindi ko ramdam eh, putang ina eh. Sana kaya ko yung ganyang kahaba. Kaya mo yung ano, depende siguro. Ikaw ba, pag isa buhay, eto ako kasi hindi ako nakikipag-usap sa kalaban ko ng time limit eh. Wala akong ano eh, yung Ako din. ano, ilang Gagawin ano yung isusulat gusto mo. ko. Oo, parang ganun eh. Kasi ako, pag nagsusulat ako, maraming tapon. Oo, lalo ikaw. Kasi maselan ka sa rhyming eh. Pag alam kong hindi ano. Pero kung yung mga tapon ko, isasama ko, siguro, makakahaba pa rin. Pero kahit mahaba, maikli pa rin yung kumpara sa kanila. Siguro, kung lumagpas man Sagad ako mo mga siguro 3 mga minutes. trio. Pinakamahaba mo 4. Hindi na ako aabot Kasi sa ganun. kasi pag Kasi, 3 minutes nga, na ano ko, na-OC ako sa sulat ko eh. Pag alam kong hindi naman din ganun ka ano. Kasi, nakalatag yung sulat ko eh. Parang, kailangan dikit-dikit. Kailangan, bago ko siya maiasalansa ng maayos, kailangan kumbinsido ako doon. Kaya nga yun yung sulat ko eh. Kaya nga kahit na eksakto sa oras yun. Ibig sabihin, kumbinsido ako na yun yung... yun na yun mismo. Yun na yun. Ngayon, ang kalaban ko doon, paano ko kumbinsihin yung sarili ko na
na pahabain yung sulat ko kung ano. Oo. Ang disadvantage naman ng sobrang haba Kapag na- dragging, kapag dragging. Mapapansin nila yun na Mapapansin putang yun. ina, sobrang ano na umay, neto Oo. umay. Pero kung ganito kahaba, tas ganyang kalakas, Mm. hindi yan mapapansin. Gago, walang yan. Pero ang makakapansin yan, alam mo sino? Si yung Ari. kalaban. Oo, kasi alam niya yung time limit Tanginang, eh. Iinip ako ah. Oo. Ayun, ang dami ng suntok na ito ah. Bukol-bukol na. Sige, tuloy natin. Kumbaga, wait lang. Sino ba yung nagsabi nun na parang sa boxing, kapag ganito, paano kung ang boxing ganito? Oo, hindi na sumusuntok. Hindi, sumusuntok pa rin. Pero bibigyan kayo ng time limit. Kunyari ako, sakto 2 minutes lang ako sumusuntok. Tapos ikaw, susuntok ka ng 4 to 6 minutes. Bugbog ako sa'yo. Oo. Parang gano'n naman yon. Yun, siguro yun din yung isa sa mga tinitingnan ko. Na Disiplinado talaga dapat. O dapat ba ako sumuway? Oo. Parang May ganun. pagtatalo rin sa isip mo. Sa isip. Pero ayun, yung diskarte nila yan. Ewan ko kung makakakuha ko din yun. Sana. Diba? Malay mo. Malay mo, tangina. Depende yan sa mga kalaban mo eh. Kasi Diba? yun ko naman parang si Yuni Sapat ko kalaban naman, ko eh. sapat naman siyang ano. Hindi ano naman siya mahaba mag-round. Siguro titingnan ko na lang din. Hindi pa ako nagsusulat eh. Hindi ko pa rin siya inaaral ganun. So muna mag-relax, medyo bugbog pa yung utak. Tangina no. Grabe tong ano, sak maestro. Another sex fiend molesting every child. Daig pa yung mga pedophiles sa Epstein files. Ginawang prostitusyon itong kultura na kilala bilang puta. Ito lang yung boy na asal bruha na parang si Boy Abunda. Ano? Pangalan pa lang, alam mo ng baboy na nagbabato. Kunwari nakikiwid para sabing, siya'y baboy ramo. Ano? Tunay kang lalaki, yan ba buong akala mo? Isa ka lang putang inahin na kinakantot ng mga bara ko. Kaya, di na mabubu... Putang ina no. Putang inahin na kinakantot ng bara ko. Barako no, barakong. Mas maganda yung kung na ano niya na barako. Pero magkaiba kasi ito. Iba yung pagbigkas na no, barako tsaka barako. Pero ang ganda nun, magigets naman siya agad eh. Pwede yung lalaruin mo, parang yung mga una mo. Isang putang inahin na kinakantot ng mga bara ko. Ayun, parang gano'n. Pwede nga siya. As neto putang. Kung muli kahit paanong dikit at pagtahi, itong pinagbiyak na baboy, sa alkansya pinaglihi. Itong biik pag nasawi, tila kalungkutan yung sanhi. Dahil yung aking palakol nagdulot ng pighati. Yun, o gusto mo yung espada ko na patas, hindi yun bias. Ipapalaman ka sa sabon kahit napanggore yung talas. Para nagbalat lang ng patatas, 10 kilo yung nabawas. At ang itsura ng bawat tabas parang Ilocos empanadas. Kaya hindi ito panghimagas, mga ngamoy tanglad at pasas. Yung bunganga may mansanas pagkat lechon ang ipapamalas. Kahit pa itong baboy ay balbon, sa aking apoy ay walang takas. Ubus lahat ng buhok parang si Marlon pero Ramas. Yun. Gusto mo maging married to... Inano ito ni Sok, yung tinitiro talaga si Luni. Ubos lahat ng buhok mo. Kanina, ano niya, malusog naman si Luni. Kaso pusi pa rin. Talagang mainit siya kay Luns, no? Dati hindi niya naman ginaganon, no? Ginaganon niya rin. Hindi, pero dati may mararamdaman Cambio, mong may ano lang. cambio, oh. may cambio. Mararamdaman mong pitik na ano pa rin. Pitik lang. Saan ba ito nag-umpisa? Sakay-sak din. Trip niya talaga eh. Hindi ba yun doon sa mga video reaction ni kay Luns? Hindi naman siguro. Wala naman din... May sinabi ba si Luns na maglaban sila? Wala naman siguro. The game, pero desperado ka't impatient. Sana nag-propose ka na lang kay Deo kung habol mo lang ay engagement. Shameless, nag-promote ng kababuyan with the same sex. It don't make sense, kaya sana ikaw na lang nabanat, DC.
6 minutes ulit. So, consistent siya na 6 minutes. Talaga siya. Mag-ano. Okay. Tang ina mo, ang lakas pa rin ng round 2. Parang Tapos ko ba? mas malakas yung round 2 eh. Hindi, magkaiba yung atake pa. Oh, dito kasi may joke siya na dun sa Tapos laplapan. may mga katulad ng pinapasigaw niya yung tao. Oo, may ganun nga Tapos eh. may Tangina na, nangingilo ko eh. Habang ginagawa niya, biglang yung landing, pinupuwitan pala. Tangina, kakadiri. Gago, no? Tangina na ito, isak eh. Sige, pahinga natin round 2. Hindi, ano ka nun? Kung makakabalik. Tapos na ba? Hindi, pangalawang bala Hindi, pa lang ni Shaboy unang eh. tama. Unang ano pa lang. Pahinga natin round 2 ni Shaboy. Game! Mainit si Shaboy. Ano bang mali sa ginawa namin ni Deo? Ba't sa anggulong yun napili mong sumipat? Hindi mo ba alam si Coco Martin samantuman muna nakilala bago tuluyang sumikat? Ilang beses kang inuploadan ng highlight sa Facebook. Boss, hindi rin halata, no? Sobrang limot ka na kasi ng mga tao, kaya si boss, hinahype ka masyado. Samantalang ako, wala. Kaya sana naman minsan ma-reels ako. Hindi yung puro lang sisak, tapos yung video 11 years ago. Tanginang highlight yan, 11 years ago. Boss, ano nangyari? Dapat kumuha na lang kayo ng clip dun sa video ng laban nila ni Saki. Minomotivate nyo ba to para maganda sa akin? Minomotivate nyo ba to para maganda sa akin? Hindi ba kayo makakutob? Gusto nyong makita yung preparadong sak tapos magkakaroon tayo ng utang ng loob? Namiss niyang mag-imbento ng mga kwento para pangalan masimento. O baka nagbalik ka lang sa battle rap kasi wala nang pangsustento. Pero mahaba ang siyang proseso bago ako talunin nitong nerdo. Talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung record mo dito. Talagang aabutin ng siyam-siyam Nadidistract ba si, Hindi naman. Si Shaboy, kilala ko si Shaboy. Hindi siya basta-basta madidistract eh. Dahil may hawak si na gano'n. Hindi, pakiramdam ko hindi eh. Siguro nararamdaman niyang hindi naglalanding yung mga ano niya. Naging walang reaction Oo. yung tao. O ano man. Siyempre, joker siya eh. Pag ang jokes kasi hindi tinawanan, tangina, ramdam ko yan. Parang, tangina, parang ano to. Hindi ka tulad pag, yun nga, di ba lagi naman tinano yun na kapag ang bars, hindi nag-react yung tao, pwedeng hindi lang na-gets. At saka okay lang kasi bars yun. Oo. Seryosong Pag atake. nagjo-jokes ka kasi tas hindi sila natawa, iba yun. Awkward Pero moment feeling ko yun. naman hindi pa rin naman siya umaatake ng jokes dito. Parang medyo personal yung atake niya na. Hindi, yung nag-start kasi doon siya sa pinapa-hype daw, Mm, sa mga reels din. mahirap din kasi yung Tsaka sobrang lakas kasi ng Oo, ginawa niya. oo, Putang ni- ina, kailangan bago mo matapatan yun, talagang yanig Pang talaga. walang yaan din Oo, yung ganun dapat. napapansin ko ang style ni Shaboy parang yung sa mga kada round niya parang magpapainit siya muna ng may tinatalakay siya. Tapos magpapainit siya bago magsunod-sunod sa gitna hanggang kadulo. Yung Ganun mga siya eh. angulo. Mm. Sige nga, tuloy natin. Parang yung talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung record mo dito. Para hindi mahalatang adik, nag-boxing, lakas ng trip nito ni Hansel. Ipapaalala ko lang sa'yo, sa boxing, bawal ang 2 days prep, motherfucker. Hindi mapagtatakpan ng boxing yung pagka-adik mo. Sayang lang din yan kasi ayun nga nabanat din ni sa kanina, di ba? Mm. Yung 2 days prep naging doomsday preparation. Fucker! Hindi mapagtatakpan ng boxing yung pagka-adik mo. Kitang-kita sa panga. Biruin mo, wala ka pa sa boxing ring, putang ina, gumaganto-ganto ka na. Pag mga adi kasi, may mga mannerism sila Ah. na ginagawa sa katawan nila na parang Pero kontrolado nila yun, hindi hindi. nila kontrolado Oo. yun. Parang epekto na yun ng drugs sa katawan nila. Kusa nang magre-react yung Katawan. kadalasan yun nangyayari yun sa part ng mukha. Depende sa kung anong sa'yo. Minsan, Oo. kindat, minsan, May kakilala ko dati, si Keto. kadalasan pa nga. Si Keto to. Dura naman sa kanya. Tapos ganunin niya. Oo. Ganun Parang siya. ano yun muscle memory na. Mm. Na
Nakasanayan na, no? Nakasanayan na. Yung mga ganun naman, yung mga katulad ng mga parang mga ganun-ganun na parang pag may amat sila hanggang sa kahit na sabihin mo nagbago na sila. Nakasanayan na. Nakasanayan na. Pero yung inaano niya, yung gumaganon-ganon pa nga, kadalasan talaga nangyayari yun, lalo na sa mga matatagal ng addict. Gumamit. Pero feeling ko naman si Sak wala naman siyang ganun. Pero parang ina-exage lang niya. Oo, hindi kasi Hindi dati siya- pa naman yung panga niya talagang Mapanga na yan. talaga Oo, siya. mapanga talaga eh. Pero dito lang naman sa, alam mo ba, dito lang sa Pilipinas tinatawanan yung mapanga. Mm. Yung katulad nila Diyos, nila lahat. Hindi nyo ba alam na sa ibang Asset bansa, yun eh. putang mismo. Oo, asset yan eh. Pag mapanga ka, gwapings ka. Mm. Depende pala sa bansa. May mga bansa rin pala talaga na ano. Parang sa Japan, di ba? Parang Oo. pag ang babae may sungki, mas maganda tingnan. Oo. Lalo pag dito sa gilid. Hindi ko sure, pero parang ganun. Well, depende sa ano ng mga bansa. Sa atin, pag mapanga, nilalait. Oo, hindi, siguro. Gago sa Amerika, puta ka na, yung mga mapapanga doon, mga artistahin sa kanila yun. Oo. Movies to, ang ganda ng pango. Jawline, ang ganda ng jawline. Oo. Diba? Dito kasi aasarin ka talaga eh, no? Oo, talaga. Addict, no? Lagi mga mo addict. Iba yung asset tsaka asset, no? Hindi yan asset. Asset ka. Ay, nagagay, no? Ayun. Ganda ng Diyo mo. Siguro asset ka. Asset ba yan, no? Asset ka. Gago, sige tuloy natin. Nag-iisang adik sa Davao na exempted sa war on drugs, puta ang galing. Ang dahilan, dikit daw kasi sila ni Baste Duterte. Sana all bading. Di ba galit na galit ka sa mga squatting? Paano yan? Kakasali ko lang sa 3GS kagabi. Ikaw, alam mo kung ba't ka tinanggal sa pricing? Putang ina mo, DDS ka kasi. Nung nawalan siya ng haligi ng tahanan, dun sa bahay ng mga Duterte, palagi na siyang nandun. Saklap no, namatayan ka ng tunay na tatay, tapos pangalawang tatay mo karton. Yung about sa DDS na binanggit ko, hindi ko yun sinabi para lang magtunog matikas. May nag-request lang, nabanggitin ko yun dito, kaya ipok, pakisend na lang sa GCash. Kasi sa totoo lang, DDS din naman ako. Ayaw ko naman na magpanggap. Kasi yung pagka-DDS ko, kakaiba. Desperadong dudurugin kasak. Di ba pangalan ng isang anak mo ay Mandy? Na yung muka, kapareho mo ng hugis? Pinangalanan daw niya yung Mandy kasi pinanganak daw ng Lunes. Bisaya katang ina. Monday ang puta, gago. Monday. Kasi pinanganak daw ng Lunes. Bisaya katang ina ka. Anong tawag mo doon? Wordplay? Tanginang hidden meaning yan. Ano? Para unique o para masabing matindi? Di ko tuloy maiwasan mag-isip kung si Thirdy pinanganak ba ng Thursday. At yung anak mo na si Miko, di ba palayaw niya ay Koy? Sa tuwing kumakain siya ng Toblerone, hinihingi mo pa yung coin. Pero, trivia ulit. Ayun sa mga nakirinig ko, yung mga, di ba sabi niya, mga nilalait, yung pinang-aasar sa battle na parang, tangina mo yung foil ng ito? Toblerone. Hindi, yung foil ng bangus, Oo. tinatabi mo pa para hindi na magagamit yon kasi lokot-lokot na yon. So, kailangan na ginagamit sa Pantay. Pantay, bago pa lang. Oh, yun. Huwag niyong gagawin. Huwag niyong gagawin yun. Ano lang, trivia lang. So, hindi siya magagamit kahit na ano yun. Ayun lang. Champion na daw siya sa tunay na buhay tournament. Tangina, balagbag. Kaso nga lang, Boss Arik, meron ba nun? Alam ko langit lupa lang nadagdag. Di raw siya marunong magreklamo kahit barado yung lababo, siya hugas plato pati baso. Tanga, kailangan mong gawin yung sak kasi wala ka namang trabaho. Kasi siya ay dakilang palamunin ng asawa niya na hostess. Na sa tuwing makakakita ng apam, bumubuka na parang dadaan si Moises. Di ba? Kaya ka nga nandito kasi nag-PM ka kay boss, humihingi ka ng pagkakakitaan. Pasalamat ka, kumpleto pa yung flip-top stop kung nagkataon, wala ka ngayong laban. Isipin nyo, dating MC na magaling na pwedeng i-consider na top tier. Ngayon, nag-a-apply na lang sa flip-top bilang tagasalin ng flip-top beer. Bago ka ulit bumanat dyan, ipapaalala ko lang na nasa battle tayo. Ipakita mo yung sak na preparado, hindi yung kadramahan ni Ansel Cabo.
inaabot ni ano no. Parang nakikita ko ang kailangan mong gawin kay Sak Maestro pag ganyan ka preparado, ano eh. Hindi ka, napansin ko lang na pag ganyan kalakas, hindi uubra din yung seryosong Shaboy eh. Dapat, putang ina, dapat tripling kulit Oo. Hanggat maaari, dapat nag-stick siya sa style niya. mismo. Para malito yung judge kung Ano ba? Saan ba? Oo, may ganun eh. ano magkaiba yung atake nila Hindi eh. ka pwedeng sumeryoso dyan, tapos ganyan kakalabanin mo. Puta, para kayong, ano yan, para kayong parehas binigyan ng, halimbawa, parehas kayo may espada. Kasi yung espada mo, tangina, Hindi, sanay ka sa arnis. O kaya Oo, parang ganun. Tapos kalaban mo samurai. Parang siyang ganun eh. Parang tinapatan mo yung ano na yun eh. Sinabayan mo siya sa laro niya. Mm. Parang 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 ano ba magandang boxing. Parang sanay ka boxingero ka tapos Oo. kalaban mo kickboxing. Oo, may sipa, iba. Oo, may parang siyang dagdag- ganun eh. May dagdag May ibang siyang, style. Diba? Di ka makakalapit to sipaing ka lang. Sana ginawa na lang ni Shaboy dito. Sa akin lang sana ginawa niya na lang. Siyempre, lahat naman tayo gustong manalo eh. Pero yung gawin mo na lang na parang tangina, masaya na lang. Parang hindi ko man matalo si Sak, at least napakita ko yung tunay na ako. kulit ko. Siyempre, Shaboy, gusto niya pa rin manalo. Pero Naigets ko yun. feeling ko may strategy siyang ginagawa dyan na ayon dun sa pag-uusap namin. Na parang hindi nga kinagat ng tao. Hindi mo rin alam ba? Ang hirap din yung hulihin din talaga ng kiliti ng mga tao. Lalo na kanya, isipin mo, sino may magandang reputasyon sa kanilang dalawa ngayon bago mangyari yan? Si Shaboy. Ilabas natin ilabas natin yung laplapan. Oo. Undefeated si Shaboy, ang ganda ng mga laban niya. Mga laban. Tapos si Sak Mababa na masyado yung nasa niya expectation dahil sa nga kanya. panay siya nag-choke, may mga linya siyang nabitawan na hindi gusto ng tao nakaraan. Pero yung pagtanggap sa kanya ng tao, ang ganda pa rin. Oo. Doon mo ano ba, hindi ba tinanggap si Shaboy o napasobra ba yung pagtanggap kay Sak o malakas talaga si Sak kaya Sobrang lakas ni nawawala Sak. ng epekto si Shaboy? Sobrang lakas Parang ni ganon. Sak Maestro dito. Kasi ako ginawa ko na yun eh, 'di ba? Isa buhay laban namin ni Lip. Alam ko na yun na tangin hindi ako lulusot dito, tournament to eh. Oh. Alam ko na to, alam Pero ko na munti ka na mangyayari silip dun. dito. Muntik silip Kung doon. ano, no, yung hindi. Pero ako kasi talaga eh, na tangin na. Muntik Inano ko silip pa sa'yo rin. nun. inano ko pa rin siya na parang gagawin ko na lang kung saan ako masaya. Parang yung pa rin yung inaano ko eh. Kasi kung tatalo ka ng alam tangina ako, alam mo sa sarili ko yun. Yeah, siguro hindi lang talaga din nila inaasahan na ganito kaseryoso si Shaboy. Baka din. 'Di ba? At saka yung mga gimmick ni Shaboy, Hindi kinagat nga eh. hindi, doon kasi kilala naman natin si Shaboy na mag-gimmick siya. Round 2 wala na siyang gimmick. Oo, seryosong ano na. Kadramahan ni Hansel Cabo. Tingnan niyo namang mabuti. Sobrang init sa Pinas. Bumabattle na naka-hoodie. Weirdo ang mga puta. Ganun mo ba ka-idol si Looney? Sabi niya. Karin eh. Puta magsosombrero kahit saan, parang si Looney magsosombrero kahit mag-a-attend lang ng kasal. Parang Bakit? Parang intentional na masyado yung Yun naman talaga yung intention niya sa tingin ko, yun talaga yung intention niya eh. kinukuha niya si Loons ganun. Ito na kasi yung parang ko ito na yung Parang na hindi, yung, parang ang init niya eh, parang ano pinapainit niya rin si ano. Pero si Kuya Luns naman nagsabi niyan, healthy yan eh. Okay. Di ba? Healthy ang ano eh. Ganyang ano eh. Sabagay ako nagko-call out din man ako, pero At saka hindi natin masisisi dahil pakiramdam ko talagang syempre nasa battle rap tayo feeling ko gusto niya rin talaga makalaban si Oo. Loons. Kailangan mo din talagang, minsan kailangan mo ugain eh, para patayo mo Oo. Yun to, upo ka lang sa trono mo, kilos dyan, galaw. At saka tangina pwede naman talaga mangyari, di ba? Baka kamo dun lumabas yung Sak Maestro Diba? talaga na, Sak Maestro nung debut battle niya. Oo. Gago no. Yun talaga. Tangina, Sak Maestro yun. Kahit sabihin natin ang daming pangit na naging battle niya. Tangina, ba't kay disaster? Kahit sabihin mong English yun ha, putang ina.
hindi man ganun kaano, pero makikita mo na putang ina, 'di ba? Binitbit niya pa rin talaga yung ano. Talagang ano pa rin siya sa laban. Sige, tuloy namin. Tangina, ganda yung Lunisak Maestro. Si Looney puta nagdudurag kahit na-admit sa ospital. Kita niyo yun, nakagasmas, nakadurag. Sa sobrang idol si Looney nitong hangal, siya rin ay nasangkot sa isang krimen pagkat sa pera nagdamot. Kaya aminin mo man o hindi, boy, alam ko ang sagot. Katulad ni Looney, nagbenta ka ng pinagbabawal na panot. Oo, kaya nga lagi may sombrero na suot. Ayaw niya tanggalin pagkat takot. Kasi mukha pa daw 18 yung kanyang buhok. O mukha pang 18 days old na balot. At maliban sa alot, sabi niya, sa daw ay natiling makitid. Tipsy, gusto mo bang subukan itong bagong undefeated? Teka, makitid? Makitid ka na yan? Makitid ka saan? Baka sa utak lang, pero ang lawak ng katawan. Kahit saan mo man tignan, saan mo mang pormahan ni daan, ang hubad na katotohanan na hindi mo matatakpan. Kasi panay minumukbang ay pansit kanton lang, kaya hugis ng iyong tiyan mala Mr. Long Bomb. Oh, Coca-Cola body, what a sexy thing. Yung katawan mo ay hugis Coke na nilagay sa cellophane. Kaya what a shame. Utang na what a shame. Fat slab na high blood ka. Si Bilbil mo palang si Leeg, puta. Dad bad na. O dad bad na. Another fat guy loser. Yung diet niya, tig-3 ulam, tapos half rice. Cooker. Tapos wala na abuser. Real talk, nagpalibre ng breakfast kay Ma'am Nina Sandejas. Sobrang chibog ng puta, pets. In order niya sa tapsihan, bitlog ni Kuya Kebs. Gusto mo na extra na sinangag? Slaplapin kanyang bayag para i-recycle yung libag at literal na tagapagpag. Sinasabayan niya naman dito si Shaboy sa jokes. Parang binalanse niya naman. Yan, kaka-worship mo kay Bangag. Parang kaedad niya sa Imelda Marcos. 31 years old pa lang pero nagmukhang 50 anyos. Habang ako, LeBron James. Real talk, kahit 40 years old. Patong Rockets versus Lakers, kaya kong mag 3-0. Your style yun ha. Kaya kong mag 3-0. Kasi habang tumatanda, palala ng palala. Isip lang yung pabata, pero yung katawan pataba. Kaya nagmukhang higante na palaka. Oh, yan talaga ang napapala. Kakalaplap mo yan ng junk foods at pinirito na bakla. Kaya, kala mo nakakatuwa. Yung maging probinsyano, tangina, hindi biro aking sumpa, hindi ito madali, ito'y komplikado. Kaya nga ako'y obligado na magpaka-ordinaryo kasi real talk boy, papunta ka pa lang, pogi na ako. Diba? Wala sinabi panis bro. Pogi na ako. Akala ko ba kay desperado? Akala ko ba kay desperado? Gagawin mo ang lahat para makapagtangahal. Ginawa mo nga makipaglaplapan, binenta mo yung dangal. So, handa kang mamatay para sa mga taong iyong minamahal. Kung talagang mahal mo sila, gagawin mo ang lahat para mabuhay na matagal. Because it's easy to say you'll die for your loved ones. Ang mahirap ay yung gawin mo lahat to live longer for them. Kaya mo ba mag-exercise para sa kanila? Kaya mo ba sumunod sa healthy diet para sa iyong mag-ina? Kaya mo banat ng buto hanggang sa huling mong hininga? O ang babuyin na yung sarili, yan lang gagawin mo sa iba. Kasi panay reklamo lang itong tangina. Buhay niya daw namimiligro. Yung gasolina, 10 piso na daw tinataas niya kada litro. Pero laging may pang budget pag sa alak at sigarilyo. Libre lang mag-ehersisyo, puta, inuuna mo pa yung bisyo. Real talk, nila sa kanya, applicable to sa lahat. Inuuna mo pa yung bisyo, gago din nabibili ng pera ang tunay na sakripisyo. Ultimate form of self-respect ang maging disiplinado. Pero tila hindi ka natuto sa mga kapatid nating yumao. Kasi pagiging abusado sa katkuhan na ginagawa mo ay isang malaking insulto sa nangyari kay Romano. Ano? Kailan ka magbabago? Kapag namatay na, yung mga may sakit kagaya ni Lunit Dodong Saipa.
Tangina talaga. Because you can have 1,000 problems in this life, son, until you have a health problem, then you'll only have one. See, ako, despite all the shit that I've done, naatiling malusog at matatag. Kung ano yung kulang sa kultura, pinupunan ko sa paglapag. Kaya nga, health is wealth. Yung mensaheng pinapahayag kasi kung anong kailangan sa future, yun ang lagi kong ambag. At yung mga hindi na-agets, yun ang papalag. Ano? Di yan papalag. Yung hindi na-agets, yun ang papalag. Sasabihin madrama at nayayabangan. Magkaiba yung nagdadrama sa nagsasabi lang ng katotohanan. Sobrang advanced na mga linyahan, nagiging pangkalahatan. Sa'yo ko lang nirerekta, pero ang dami ditong tinamaan. Kaya nga binahagi ko ang aking naranasan. Di mo na ako mahusay na makata. Pero di ba, bumalik yung pagkabata. Na may makulay kabanata. Pinapatay ka na aking mga talata para kay mamuhay mapayapa. Isabuhay mo lang pinaikse, pero yung tunay pinapahaba. Mahilig sa Diba? ganun si Sak, no? Napansin ko. Sobrang haba ng iskema. Tapos, may isang lalandingan lang. Di ba? Sobrang haba nung ginawa niyang sulat na yun para dun sa pinahaba ko yung tunay na buhay mo. Hindi, pinaiksi... Yung isa buhay, yung isa pero buhay yung lang tunay yung na buhay pinaiksi, mo, pero yung tunay pinahaba. Di ba? Yun Kanina lang. ginawa niya rin yung sa Shaboy. Kaya pala panay fat jokes yung ano niya, di ba? Tangina, galing nun ah. Yung mga di naniniwala, napahanga. Tulad ng pagdidis nila sa pagtataglish ko noon. Pero kita nyo naman, lahat sila, puta, nagtataglish na ngayon. Kailangan pa na mahabang panahon bago magets ng bagong generation. I'm so ahead of my time, nagiging late na yung appreciation. At magiging delayed din yung reaction. Magiging delayed yung reaction. Itatry i-risked. Hindi niya ma-internalize every line that's been said. Gagawin niya i-deny that I'm light years ahead, so this message will arrive by the time that he's dead. Dahil pinaghandaan ko na sa aking karanasan, ang lahat ng mangyayari ay aking nakaraan. Kita ko sa hinaharap, patay na yung nasa harapan. Magmula nung ang shabu'y aking malampasan. Ba, sa sobra kong advanced, kinailangan ko pang iatras yung orasan. At ang dating sak ay balikan para at least mapantayan. Puta, sa sobra kong advanced, dumaan pa ako sa kawalan. Pero sa hulihan, ikaw yung napag-iwanan. Kaya, kailangan mong matandaan, short lang ang life that we've been gifted. Pero forever niyong maaalala ang mga nagawa ko when I existed. Tunay immortal, mananatiling undisputed. Kaya patay ko yung oras whose only time is undefeated. Ngayon, marami nang nanalo sa sakmaestrong preparado, pero walang makakatalo sa preparado Hansel Cabo. Unang naglalaho yung mali sa pagkatao, sa gitna ang pagsisisi at sa uli ang pagbabago. Oo naman eh, no? Nasa gitna talaga yung pagsisisi, di ba? Nasa huli Hindi. yung pagbabago. Oo, parang pag nagsisi ka, doon ka magbabago. Di ba? Totoo Hindi, naman eh. naging totoo siya dahil may dinugtong na ano. Pero totoo nga eh, parang ganito, nasa huli ang pagsisisi talaga. Oo. Wala na, huli na kasi kailangan Oo. magsisi ka. Pero ang tumatanggap lang nun, yung hindi na magpapatuloy. Kapag yun na yun. Yun na, parang Okay. tinanggap mo na Nagsisi wala ka na, lang, yun eh. pero pero hindi mo kung may babaguhin ka pa sa sarili mo, nasa gitna Gitna pa lang siya. yun. Oo. Kasi magbabago ka pa dahil doon na matututo ka na eh. Galing So, nga eh, no? galing Nasa yun. gitna. Nasa Ang gitna ganda ang niyang pagsisisi. mga ginawang quotes diyan na yung na tumaba yung puso Oo. mo na parang. Galing Katulad nga. ng yung isa buhay lang yung pinay. Oo, pero yung tunay pinahaba. Pero yung tunay pinahaba. Meron pang isa kanina eh. Yun, yung kung nagagawa mo yan sa harap ng maraming tao, ano pa yung kaya mong gawin sa likod Oo, ng kinay. pintuan na Dinumangat sarado? yung balahibo sa mukha eh. Diba? Parang, putang ina mo, galing nun. Mm. Parang kahit hindi mo nga siya sabihin sa battle eh. Kahit sa ano lang, di ba? Parang kanyari tayo nag-uusap, tangina si ano, no? Naipaglaplapan sa ano.
Tangina, isipin mo paano yung pre pag wala pang pag ano lang, di ba? Pag dalawa lang sila or ano, di ba? Pero may mga ganong sa totoong buhay naman. May mga pagkakataon din na kaya nating gawin yung mga ganong bagay sa harap ng maraming tao na hindi natin magagawa ng tayo lang. Oo, may kabaliktaran naman. Kabaliktaran naman. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Parang siguro ginawa nila yun parang sa exposure, parang pag-usapan. Dahil sa pagsikat nga. So, gagawin mo talaga yung sa harap ng maraming tao. Para at hindi mo sumikat. gagawin Yun yung lang. intention mo sumikat eh. Siguro naging, yun nga yung bansag kay ano na parang naging desperado sa ganung bagay. Pero, yun, feeling ko naman pinagsisihan naman nila yung ginawa nila na yun. At ay nakikita naman sa mga battles din ni Shaboy na maayos naman din yung mga ano niya. Nagigamit niya na lang sandata yun. Ang pangit lang dito sa laban, nagamit din sa kanya. Na Masyadong malakas yung pagkakagamit. pero tuloy natin, meron pa si Shaboy. Sinisound sa'yo ni Shaboy dyan. Oo naman, putang ina, binadibag ka ng sakmaestrong preparado. Diba, putang na handang-handa. Diba? Sumigaw ng body bag. Yun ah. Patay ka. Tangina mo, nagpa-picture ka sa akin kanina. Mago ka. Burahin mo yun, ha? Baka burahin kita dyan sa pwesto mo. Body bag si Looney, ah. Okay, eto na yung rebat. Eto, seryoso na, ah. Sak, usap nga tayo. Panalo ba talaga si G-Clown dun sa laban nila ni Looney? Kung sa bagay, yung mga judge dun, no? Ang bobobo! Pero di ba... Oo. Judge si ano. Sakmaestro, di ba? Kaya nagulat nga ako sa kanya. Ba't siya nag-post nun? Hindi, parang ano na lang yun eh. Pangungupal. Parang trip na lang talaga. At dyan nga, binibira-bira niya eh. Sa harap ng maraming tao. Eh, ano pa yung siguro nandun si Kuya Hansel na parang, tangina mo ka, kukupanin kita. So, guys. Oo, Kung ano nagagawa mo yan sa harap ng maraming tao. ano pa kaya yung nandito? Ito, kukupanin kita. Talo ka talaga dong, gago ka ba? Pinagbigyan lang kita si ano, kahiyaan. First time Bisaya. Guro ganun, no? Balik natin konti. Agay, yung mga judge dun, no? Ang bobobo! Pero di ba dun sa laban na yon kay Looney, isa ka rin sa mga bumoto? Ganto pa nga yung eksaktong pagkakasabi mo. Binoto ko si Looney kasi same reason, dahil sa angulo siguro. Pero kasi yung mga punchline ni G-Clown sobrang lakas din talaga eh. Pero si Looney flawless as usual. Pero G-Clown, you're the man. Bumilib na kami sa iyo eh. Doon sa battle, ang ganda ng yung pagkaka-analyze. Tapos yung pagiging tanga at bobo mo after ilang years, tsaka mo lang na-realize. Anong akala mo, yung opinion mo, papaboran ng mga yan? Ano ka, sineswerte? Pag tinanong mo nga sila kung saan sila nagkamali ng binoto, ang isasagot, kay Duterte. Pag tinanong mo nga sila kung saan sila nagkamali ng sagot, ang isasagot, kay Duterte. Ang tunay na dahilan kung ba't naging bitter siya dun sa tao ay palihim kong nahuli. Tinanong niya kasi si Miko, ng who's your favorite MC? Ang isinagot, si Looney. Kaya yung sama ng loob niya sa mga anak niya, puta hindi na niya kinaya. Kasi yung anak niyang si Mandy, ang idol si Sixth Threat, na si Looney rin ang ginagaya. Lalaban ka ba talaga kay Looney? Lalaban ka ba talaga kay Looney? O suntukan na lang kayo ngayon, ano? O tayo na lang, putang ina mo, ano? Rah! Pero di ba sabi mo na capital S ang tatapos dun sa Looney pero Ramas? Well, tama ka naman dun, pero bago ko gawin yon, sa'yo ko muna ipaparanas. Libog na libog ka kay Looney. Sa battle, kinukall out mo palagi sa round 3. Tama? Libog na libog ka kay Looney. Sa battle, kinukall out mo palagi sa round 3. Yung inaasam-asam mong makalaban, ang bansag sa akin, Shaboy the Almighty. Alam naman namin na sa battle rap si Looney ang yung dearest target. Pero pag tinalo mo yun, wala lang. Pag tinalo mo ako dito, ito yung biggest upset. Kaya yung Kaya yung pangarap mo na match-up sak, mukhang malabo nang mangyari. Bukod sa hindi ka trip nung hari ng tugma, hindi ka rin naman tugma sa hari. May luga ka pa, puto.
Kala mo talaga makakasabay pa siya kay Looney, sa battle siya nang titrip na lang. Baka pag in-invite ka nun sa break it down, mag-choke ka pa, tapos sabihin mo, 2 days prep ka lang. Hindi ka na nga pinapansin panay pa rin ang pasaring mo, masyado kang abusado. Tsaka paano gaganahan sa'yo yung tao, sa battle palagi kang hindi preparado. Bumabattle na lang kasi para sa pera, wala na pake sa kanyang script at linya. Ang makabagong kasagutan sa tanong na sino mukhang pera, hindi na schizophrenia. Kasi nung laban niya kay Lip Cram, meron ako dong anggulo na nasilip. Perfect na daw sana yung mga round niya kung si Boss Arik malapibos mag-TF. Alam kong na-open ka dun, Boss Arik, kaya nakapagtataka kung ba't pa to nandito. Basta ako, hindi ko kailangan ng malapibos mo na TF. Ang gusto ko, gayahin mo kanyang intro. Kitang-kita dun sa mga battle mo sa PSP. Baka magkaila ka pa. Nasilaw ka sa mga perang iniskam ni Pibus, kaya Ginoo, nagpakilala ka. Alam ni Boss na ipandodroga mo lang yung TF mo dito. Pero sa kanya, walang kaso. Sa kagustuhan niyang makakuha ka ng panalo ka binigyan ka ng walang talo. Kaso malas musak dahil ang kapalaran ay hindi na muli pa sa iyong aayon. At anong poison agad sa final? Sa bracket na to, ako ang tunay na lalason. Wala akong pake kung sa tournament, preparado ka lagi sa unang laban. Wala nang history repeat itself, hindi ka na ngayon tatagos sa round 1. Pero ano nga bang dahilan? Bakit ayaw mag-start nitong wasak mong Kawasaki? Nung sinuri kong mabuti may amoy na di mawari. Puta kaya naman pala kasi may patay na kalapati! Galing din ang editor no? Ang ina no? Ano yung galing no? Susunod nun. Si Kuya Kabs yan. Pati nga dito Pugis burat pa ka Hugis Murat! Diba? Hugis Murat, Shaboy! Pugis burat na bundok. Parang may burat na kamay dyan Wala akong pake kung sino ka man sa battle rap, hindi kita sasantuhin. Matapos kitang patayin dito, itong kalapate, kasama mo na sa tarpaulin. Pero kung sa tingin nyo, yung pagiging undefeated ko, dito na magtatapos. Salamat, Arik, ang buti mo na, boss. Salamat, Liptap, mi ultimo adios. Sa buhay 2026! Panalo si Shaboy doon kahit anong mangyari. Ang ganda ng rosary niya. Kinagat Sayang, na siya. no? Sayang kung kahit ganun lang. Hindi, 1, nag-aano 2, 3. siya kasi. Seryoso siya. Oo. Pero yung round 3 niya kasi balanse na. Oo, Yung kulit niya na nakalabas na. Ano yun? Biggest upset, no? Diba? Parang nangingengkoy na lang siya Ayan. Sak, malinaw. Pero panalo si Shaboy dito kahit anong mangyari. Oo naman. Siyempre. Tangina yung pinaganda ka ng sa maestrong ganyan. All 3 rounds. Sino magkasunod na kalaban ni Manda Baliw? Puta ka na Puta, mapapalaban si Kuya Sak doon. Si Manda, hindi mo pwedeng basta-basta yun. Kailangan din maganda ni Sak. Sak Maestro vs. Shaboy, mag-iayos 5 beses para sa kanilang bareo. Aboto ng urado, 5-0, advancing sa tournament. Mag-iayos tayo lahat para kay Sak Maestro. Ang ina ginawa rin sa akin ni Arik yan ang puta. Ano? Gago Sabi niya, 4-1 para kay MP2. Hindi, binanggit niya yung Oo nga, 4-1. Spoil. Hindi, na yun, lumabas na yun sa mga video Ano mo sabi? 4-1 para kay MP3. Biglang, hindi, para Pero tanggap mo na natalo ka? Oo, ano ko naman. Kahit naman ano naman maging desisyon, di naman ako nagrereklamo dahil mapapanood ko naman kung talagang durog ba ako Pero gago palag. Yung para siyang ganun Palag ba, ganda rin. Ganda nung laban na ko rin ang galing ng MP3. Tangin na ng itlog mo. Ano ba ginawa mo sa itlog? Ay, hindi, wag na pala. Oo. Ano? Yun. Solid. Kaya Sak, no? Abang ko, Sak Maestro Poison Gago.
Yun, hanggang dito na lang mga pare ko. Maraming salamat, Chow. Salamat, Thank Chow. you. Hanggang dito na lang mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out. Yeah. Ayun, oh. Baliktad.